Hey guys, it's me Red and welcome back to my channel. Welcome sa isa na namang taste test video at kagaya nung nabasa nyo sa title at kagaya na nakita nyo sa inyong harapan, yung iti-taste test natin for today ay yung mga gatas guys. Itag nyo na yung mga friends nyo na mahilig sa gatas, yung mga gatas na edible na naiinom guys ha. No, I'm just kidding. Lahat ng gatas na nasa harapan natin guys ay either fresh milk or full cream milk, basta cow's milk. Syempre para maging fair, hindi ko pinili yung mga non-fat, low-fat, yung mga skimmed milk, yung mga almond milk, yung mga soy milk. Lahat ng mga to ay galing sa mga baka guys. So meron tayong 14 different milk brands dito, pero yung dalawa lang sa kanila yung naiba dahil lahat ng to ay nabili ko sa SM. However, yung dalawa na to, which is yung Euro Cow and yung Top Kid, ay nabili ko naman sa SNR. So kung nagtataka kayo bakit yung iba maliliit, kasi yun talaga yung goal ko guys. Yung gusto ko sana is yung maliliit lang yung bilhin. Unfortunately, yung iba walang ganong option. Lahat sila ay naka 1 liter na Tetra Pak. Personally, I'm not a milk drinker, especially yung mga cow milk na hindi non-fat, hindi low-fat. Ang iniinom ko kasi it's either non-fat or yung almond milk. But anyways, yung mga brands na meron tayo dito guys ay yung Jolly Cow, which is fresh milk and 100% pure cow's milk. Meron din tayong Lactel milk na UHT 1 liter whole. I don't know what UHT means actually. Meron din tayong Emborg, which is a full cream milk. We also have Devondale, which is also a full cream milk, 100% pure and delicious, made from fresh milk. Of course, meron tayong Anchor, which is also full cream. Meron naman tayo dito Magnolia, which is fresh milk. Of course, hindi mawawala ang Cowhead, pure milk. Meron din tayong Nestle na fresh milk. And itong Top Kid na ngayon ko lang nakita, nabili ko to sa SNR. Milk Magic, this is also a full cream milk. Euro Cow, nakita ko lang din to sa SNR and siya lang yata yung low fat, pero itry pa din natin siya. Meron tayo dito Alaska Fresh. We also have Farmhouse na fresh milk. And last but definitely not the least, we have Harvey Fresh. So madami-dami ang iinumin nating gatas today. So hindi ko napapatagalin yung intro na to. And without further ado, let's move on to tasting. Alam kung saan ako magsisimula kasi ang dami nila, na-overwhelm ako. Simulan na lang natin dito, sige. Tapos, syempre, yung mga naka-tetra pack na 1 liter, guys, of course, isasalin ko sila sa baso para hindi naman sila masayang. Sana hindi sila matapon. Actually, yung na-try ko pa lang yata dito, sobrang konti. Parang Cowhead, Magnolia, Nestle, Anchor, yun pa lang yata. Tsaka itong Alaska pala. So, itry na natin tong Jolly Cow. Uy, ang sarap. Hindi kasi ako ganun umiinom nga ng ganitong gatas, guys. Lagi iniinom ko is almond milk, which is medyo walang lasa. Yung ko, nakakataba daw kasi to. But anyways, ang sarap niya, guys. So next one, we have Lactel na milk. Ngayon ko lang narinig yung brand na to. Never ko pa siya na-try. Hindi pa pala siya open. So yung packaging niya, meron ka pa palang aalisin na ganito. Yeah! Oh my god, tumapon. So yung baso pala guys, pinupunasan ko siya after ko itry yung isa para hindi naman sila maghalo-halo ng lasa. So itry na natin si Lactel. Ba't ganun? Magkalasa lang sila. Pinipilit ko paganahin lahat ng taste buds ko guys para ma-differentiate ko yung lasa ng bawat isa. Comparing the two, parang para sa akin mas creamy si Jolly Cow. Actually, indicated dito, creamy taste daw and parang totoo naman. Anyway, try na natin yung susunod kasi madami tayong taste test. Ayokong humaba ng todo yung video na to. This one naman is from Emborg. Not sure if I'm saying that right. I-comment nyo down below kung tama ba yung Emborg or may iba bang pronunciation to. Hindi ko gusto yung Emborg. I mean, lasang gatas pa din siya kagaya nung dalawang nauna. Pero may ibang texture sa kanya na mas masarap yung naunang dalawa. Tsaka medyo kulang siya ng lasa compared dun sa dalawang nauna. Moving on, dito naman tayo kay Devondale. Ang dami kong iinoming gatas ngayon, grabe. Piling ko maaga ako makatulog. Medyo inaantok na nga ako actually. Kanpai! Hala! Ba't ganito to? Weird. Ang weird ng lasa niya guys. Grabe, ba't ganun?
Sama nung lasa ng isang to, bakit ganun? Para siyang may something. Hindi naman siya lasang panis, pero parang papunta na dun. So for palate cleanser, meron tayo ditong crackers. Before we try the small ones, tapusin muna natin tong tatlong natitirang malalaki. Dito muna tayo kay Harvey Fresh. So yung packaging ni Harvey Fresh, meron ding tinatanggal. Yeah. Kampay! Ang smooth ng Harvey Fresh, guys. Tsaka malinamnam din siya. Sabi dito, Harvey Fresh is free range. So, yung mga baka ng Australia, guys, nagawa ng Harvey Fresh ay mga nakakawala lang. So, mga happy cows sila. And mukha naman kasi parang ang saya din ng gatas na to. Wow. I-try naman natin tong kulay pink. Ang cute ng packaging nito. This is Farmhouse and yung kagaya ng Harvey Fresh, meron din siyang, ayan, hinihila. Ah! Huwag ka matapon, huwag ka matapon. Try na natin si Farmhouse. Again, meron siyang weird something na naman. Para siyang itong si Devondale, meron siyang weird aftertaste. Try naman natin itong Alaska, which is for sure familiar ang lahat. Ito na yung last natin na 1 liter Tetra Pak. So, yay! Grabe, paano namin uubusin itong mga gatas na to? Anyway, eto na siya, guys. Okay, wala siyang bad aftertaste, pero hindi kagaya ng mga ibang nagustuhan ko so far. Hindi siya ganun kalinamnam. Tama, hindi siya ganun kalasa. Ano kasi yung other term for malinamnam? Kasi parang ang lalim ng malinamnam. Basta yun, malasa siya. Malasa na lang, sige. Busog na ako. So, itry na natin yung mga naka-individual small Tetra Paks. Ito muna si Anchor kasi dati, ang naaalala ko, it's either Nestle or yung Anchor na milk yung nilalagay ko sa Coco Crunch nung bata ako. Para din siyang si Alaska, hindi siya ganun kalinamnam kagaya nung ibang nagustuhan ko so far. Pero at least wala siyang bad aftertaste. Pero ayun, moving on, try naman natin si Magnolia. Alam ko si Magnolia, parang talagang ever since competitor na sila nung Anchor. Tsaka ng Selecta, diba? May ibang essence si Magnolia. Definitely mas rich yung pagka-milk niya dun sa ibang mga na-try ko. Tingnan natin kung saan siya mapupunta later. Of course, yung pinakakilala ng lahat, which is si Cowhead. Ang cute ng packaging niya, sobrang liit lang. Parang pang baby. Sabi na bubundat ako dito. Hala, ang cute ng straw niya. Humahaba siya, guys. Oh, naaliw ako dito sa straw ni Cowhead. Hindi ko in-expect. Si Cowhead na-try ko na before, pero I must say, hindi ko ganun nalalasahan yung distinct taste niya until now na na-try ko siya along with other milk brands. Ang weird kasi parang looking back, si Cowhead yung parang standard ng milk. Alam mo yun, kapag sinabi mong fresh milk, parang si Cowhead agad yung maiisip mo. So in the back of my mind, parang si Cowhead yung masarap. Pero tasting it now, although hindi naman siya hindi masarap masarap naman siya. Pero may mga ilan na talagang mas lamang sa kanya. Nestle Fresh Milk. Grabe, kapag nakikita ko to, naalala ko talaga yung Coco Crunch. Sobrang favorite ko yung cereals na yun nung bata ako. Tapos di ba meron din to yung malaki, yung parang ganito na Tetra Pak. Yung dati yung nilalagay ko talaga kapag cereals. Inaalog ba dapat? Hindi naman siya umaalog. Shit, ba't ko to nagustuhan? Grabe, bakit ganun? Para siyang si Devondale, meron siyang ganong aftertaste. So ngayon na na-try ko siya on its own. Kasi dati talaga kasama lang siya ng Coco Crunch kapag kinakain ko siya. Bakit? Bakit? Ba't ako ganun? Feeling ko isa to sa mga factors na nagpasama ng childhood ko. Feeling ko isa to sa mga factors na nagpasama ng childhood ko. Grabe yung OA, no? Pero promise talaga, meron siyang bad aftertaste. Ba't may mga ganun na gatas? Anong problema nyo, guys? So, itry naman natin tong isang kakaiba. Yung pangalan nito is TH True Milk Top Kid. Parang sa packaging niya, tsaka sa mga letters na nakasulat, para siyang gawa sa Vietnam. Vietnam nga ba? Oo, feel ko Vietnam to. Actually guys, itong si Top Kid, naka-individual na maliliit na Tetra Pak siya, pero naka-pack of 4 siya sa SNR. Excited ako dito kasi meron siyang gold sa packaging, and anything na may gold sa packaging, meron akong expectation. So dapat masarap to. What? Seryoso? Huh? Galing ba to talaga sa sa cow? Galing ba to sa cow? O hindi to pwede kasali. Nakasulat dito, natural vanilla ice cream. So hindi siya lasang milk, lasa siyang ice cream.
Sorry guys, namali ako. Hindi to dapat kasali. Hindi ko agad nakita. Flavored milk drink pala yun. So, hindi ko siya isasama for the sake of this taste test. I-move natin yung iba dito kasi disqualified na si Top Milk. I-try na lang natin tong si Eurocow. Ito yung high calcium, low fat milk. Again, siya lang yung nag-iisang low fat. Gusto ko siya i-try kasi kakaiba siya. And malay nyo, kahit low fat siya, mas malasa siya dun sa iba, diba? Yung pinaka-straw niya, parang si Cowhead kanina. Ang cute. OMG. Low fat nga siya guys. Grabe, malalasahan mo talaga. Parang umiinom ng tubig. Personally, sanay ako sa mga gantong gatas kasi hello, yung almond milk, medyo wala nga talagang lasa yun. Pero ngayon na na-try ko tong mga normal na milk na to na ang sasarap, I can definitely tell na low fat to. Last milk drink, we have Milk Magic. May magic nga ba ang Milk Magic? Alamin natin sa mga susunod na segundo. Nababaliw na ako, sumasakit yung ulo ko. Inaantok ako guys. Try na natin ang Milk Magic. Bakit ganun siya? Sarap niya. Uy, ang sarap nito. Sobrang rich ng pagka-milk niya. Sin parang konti na lang, gata levels na. Uy, ang sarap nito. Bakit ganun? Imported ba to? Parang hindi. Kasi si, Soriano yung nasa packaging. Si Meryl Soriano. Okay, wait lang dahil sobrang dami nila at nahihirapan ako. Ipagsasama-sama ko lang yung mga magkaka-category. When I say category, yung mga gusto ko at yung mga hindi ko masyadong gusto. Pagsama-samahin muna natin. So, we finally reached this part kung saan i-rate na natin finally kung sino yung pinaka hindi okay at kung sino yung pinaka nagustuhan natin today. Again, yung rating ko is of course based sa aking panlasa and alam ko naman na yung panlasa natin ay subjective. Pero feeling ko naman tama naman yung panlasa ko. So, dahil na-eliminate na nauna si Top Kid, meron na lang tayong 13 brands dito. At ang kauna-unahan sa ating top 13, we have Devondale. Sobrang weird ng aftertaste nito guys. As in, nung nalasahan ko siya, as in isang click lang na ganun, ayoko na siyang inumin. Ewan ko, sobrang lala nung aftertaste niya. Ba't siya ganun? Parang panis levels yung aftertaste. 12th spot, we have Nestle. Alam mo Nestle, isa ka sa mga factors ba't naging malungkot yung childhood ko. No, I'm just kidding. Promise, sobrang feel ko dati ang sarap ni Nestle. Dahil nga siya yung sinasama ko sa Coco Crunch. Unfortunately, si Coco Crunch lang pala yung masarap. Pero ayun, kadiri din yung aftertaste nito, grabe. 11th spot, we have Farmhouse. Cute pa naman sana yung packaging nito, pero wala eh. Sobrang lala din yung aftertaste niya, grabe. Moving on sa 10th spot, we have the Eurocow. Alam nyo, feeling ko okay si Eurocow eh, kung hindi lang siya low fat. Kasi low fat lang talaga yung variant. Hindi ko alam kung meron siyang regular milk lang. Pero ayun na, lumamang pa din siya dito sa tatlo kasi sobrang sama nung aftertaste itong tatlo. Although siya, wala siyang aftertaste, kaya lang wala rin siyang lasa, so para lang siyang tubig. Pero again, I'm giving Eurocow the benefit of the doubt. Kasi malay natin, masarap pala yung kung meron man siyang hindi low fat na variant. Moving on sa ating 9th spot, we have Alaska. Si Alaska, of course, kilalang-kilala natin tong mga Pinoy. And ayun, nandun lang siya sa 9th spot guys, unfortunately. Moving on sa ating 8th spot. Ano daw? 8 ba yun? We have Emborg. Masarap naman si Emborg guys. Hindi lang talaga siya nag-shine kagaya ng mga nasa una pa nating spots. So 7th place na tayo, we have Anchor. Si Anchor ay isa din sa mga brands na kilalang-kilala natin. And ayun, nandun lang siya sa mga chill-chill na spot. Hindi siya ganun kasarap, hindi rin siya ganun ka-okay. So nasa medyo level-level lang. Moving on to our 6th spot, we have Cowhead. Again, na-explain ko na kanina, si Cowhead yung parang naging standard ko ng milk. Kapag nagsabing milk, si Cowhead agad yung pumapasok sa isip ko. But unfortunately, after tasting it along with other milk brands, I figured na hindi siya ganun ka-okay. I mean, okay siya, pero hindi siya yung super okay na dapat nandun. 5th spot, we have Magnolia. Gusto ko si Magnolia kasi fresh milk siya and sobrang okay niya. Hindi ko na alam kung paano sila i-describe. Yung gusto ko kay Magnolia, hindi mo i-expect na from a fresh milk, ganun siyang kalasa. Malalasahan mo talaga na compared dun sa ibang brands, mas malinamnam siya. And ayun, thumbs up tayo kay Magnolia. 4th spot, this is a brand na nun ko lang nakita nung namili ako. Never ko pa siya na-try before and nagulat ako nung natikman ko siya kasi ang sarap niya talaga. We have Lactel. Wala talaga akong idea sa brand na to pero promise, ang sarap niya guys. Merong trivia si Ben, bagong brand lang daw to. Parang last year lang daw or this year lang ba? Last year daw, so ayun.
Konti na lang, 3 na lang guys. And ang ating third placer ay walang iba kundi si Jolly Cow. Siya yung una kong tinikman kanina and hindi nawala sa isip ko yung lasa niya kasi sobrang linamnam niya talaga guys. Sabi dito, creamy taste and totoo siya. Sobrang creamy niya compared dun sa mga ibang natikman ko. Eto na naman nga po tayo, ang moment of truth kung saan malalaman natin kung sino ang best milk dito sa ating taste test episode na ito. Si Milk Magic nga ba o si Harvey Fresh? So, ang nanalo sa taste test na ito ay walang iba kundi si Milk Magic. Sobrang nag-stand out yung lasa ni Milk Magic, guys. As in, kapag tinikman mo siya, para siyang merong sugar. As in, kapag tinikman mo siya, para siyang flavored na, as in, sobrang linamnam niya. Sobrang linamnam niya, parang meron na siyang added sugar. Pero tinitingnan ko sa ingredients, meron lang siyang water, non-fat milk solids, and hirap basahin. And anhydrous milk fat. Wala siyang sugar, guys. Pero grabe, sobrang linamnam niya. Bakit siya ganun? Grabe talaga, ang sarap nito. And of course, that makes Harvey Fresh our second placer. Grabe, ang sarap din ito guys, promise. Si Harvey Fresh, ang natatry ko dati, yung mga fruit juices nila. Ngayon ko lang na-try yung milk and sobrang sarap pala niya. So that concludes this taste test episode. Maraming salamat sa inyong mga nanonood sa aking channel. Thank you so much sa panonood at sa pagsuporta sa ating mga taste test series. Para sa mga dating nakasubscribe na yung mga unang napanood na videos ko ay yung mga vlogs. Sana na-enjoy niyo yung mga taste test at iba't ibang klaseng videos natin. And para sa inyo naman na mga bago sa channel ko, welcome sa ating channel guys. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka muna sa baba. I-click mo na yung subscribe button at i-tick mo na yung notification bell para ma-update ka every time meron tayong new content. Again, kung meron kayong suggestion or kung may gusto ka na itry kong i-taste test next, i-comment mo na yan down below para ma-itry na natin yan soon. You can also message me on my Instagram account which is @reddiaz. Kung marami ka namang time, huwag niyong kalimutang i-share to sa friends nyo para mas maraming makapanood sa atin. At kung mas marami ka pa talagang time, wala kang ginagawa sa buhay, i-like mo na rin yung Facebook page natin which is Red Diaz din. So yun lang naman guys. Thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye guys!